Chapter 8. AODIE, You Need to Be Strong. Hind, pwedeng mahina. Paano mo pagtatanggol ang pamilya mo kung iiyak ka lang kada masasaktan ka? Tandang padamdam. Stand Up, single sa akin ni Don Marcelino. Kasalukuyan. Kasi akong nakayuko at yakap ang aking mga tuhod dahil kakatapos lang namin masparring ng isang batang lalaki at nasuntok ako nito sa tagiliran na soy ang kinadaing ko. Hindi ko pinangarap na matuto makipagsapakan at makipag-away dahil sabi ng aking lola ay hindi maganda ang makipag-away, lalayo ang loob sa iyo ng mga tao at pwedeng pati ang mga mahal mo sa buhay ay lumayo din, pero taliwas iyon sa tinuturo sa akin. Umangat ang ulo ko at tinignan si Don Marcelino. Ang sabi po ng Lola Aida ko ay masama daw po ang pakikipag-away. Ayoko na po, naiiyak na saad ko. Inayos ko ang sarili ko at kahit hirap ang tuhod ko at ang tagiliran ko ay lumuhad ako dito. Don Marcelino, paglinisin na lang po ninyo ako ng buong bahay, paghugasan na lamang po ninyo ako ng mga pinggan at mga kulungan ng mga hayop sa atin. Ayoko na po dito. Pagmamakaawa ko, pinagsiklap ko pa ang aking mga kamay at itinaas iyon. Magagalit po sa akin si Lola Aida. Kita ko ang awa nito sa mata dahil sa pag-iyak ko, pero mabilis siyang umiwas at tumalikod sa akin. Hindi ka maaaring doon lang. Ang gawaing bahay ay matututunan mo habang lumalaki, pero ang pagiging matapang at pakikipaglaban ay dapat mong pagtuunan ng pansin. You will stay here until you defeat 3 of your opponents. Matigas na pagkakasabi nito na ikinagkiulat ko. Tangka ko siyang hahabulin dahil naglakad na ito nang pigilan ako ng dalawang bantay niya. Ayoko na po dito, sigaw ko, pero wala siyang ginawa at nagtuloy-tuloy lang sa paglalakad. Muli akong naiwan dito sa isang madiim na kwarto kung saan dito inilalagay ang mga natatalo sa sparring. Muli ko na lang niyakap ang tuhod ko at tahimik na umiyak doon. You're not listening to me, Audi. Malakas na sigaw ni Don Marcelino nang magising ako. Pagkagising ko mula sa pagkakatulog ko dahil muli na naman akong knock-out ng kalaban kong dati ay iiyak ako sa isang tabi, ngayon ay parang wala na lang sa akin. 4 na buwan na simula nang magsunod-sunod na ikulong ako dito dahil sa 4 na buwan na iyon ay minsan ay hindi ako nanalo. Bakit? Dahil wala sa hangarin ko ang ganun, kaya hinahayaan kong mabugbog ako. Ayoko na po dito, matigas na tugon ko at tumingin sa kanyang mga mata. Hindi ito sumagot at tumingin lang din sa mata ko bago tumalikod at nag-umpisang maglakad. Aalis ka lang dito kung makakatalo ka ng taylong kalaban mo, same as I told you always if you want to get out of here. Fight, madiin ang pagkakasabi niyang iyon. Mabilis akong tumayo at hinabol siya. Hindi ko po kayang lumaban katulad nila. Gusto ko pong mag-aral muli at maging mabuting tao. Muli ay umiiyak na naman ako habang sinasabi iyon. Just 3 opponents, Audi, and you will be free. Pag-aaralan kita ulit basta makatalo ka ng 3. Saad nito sabay belang sa akin. Wipe your tears and train hard. Muli itong naglakad at iniwan na naman ako sa loob ng kwartong madilim. Agad ako napabalikwas sa pagkakahiga nang maalala ko ang nangyari noon. Agad akong tumingin sa paligid ko at puro puti lang ang nakita ko doon at yung lalaking mukhang abogado. Agad itong tumingin sa akin nang maramdaman niya na gising na ako. Tatawagan ko lang si Cole, saad niya at mabilis na tumayo. Nang umalis ito ay parang bumalik lahat ng nangyari kanina, lalo na ang huling senaryo na naaalala ko. Lolo, bulong, at muling tumulo ang luha sa akin mata. Mabilis kong hinayla ang karayom na nakakabit sa akin at mabilis na tumayo. Palabas na ako nang saktong bumukas ang pinto at bumungad sa akin si Cole, pati na sila Benji. You need to rest, utos nito, pero mariin akong umiling. Si Lolo, madiing saad ko dito. Audi, rinig kong tawag ni Benji sa akin. Where is he? I want to see him please. Cold, nasa Menorge na siya. Sagot muli ni Benji sa akin. Si Cold ay hindi nagsasalita, nakatingin lang sa akin na parang may inaalam sa mga nangyayari. Please. Pagmamakaawa kong muli sa kanya, huminga ito ng malalim. Let's go, saad niya at tumalikod sa akin. Mabilis kong pinunasan ang luha ko at mabilis na sumunod sa kanya. Alam kong nakasunod sa amin ang 2 pang lalaki, pero wala na akong paki at nandoon na sa harap ko. Ang atensyon ko habang maglalakad ay binalikan ko ang napanaginipan ko kanina. Nakatapos na ako ng high school at gusto kong mag-aral ng kolehiyo para kahit paano may pinag-aralan ako. Kahit pa wala talaga akong alam sa mga bagay-bagay na iyon, hinayaan kong matuto ako. Nagpalakas para magkaroon ng laban sa kanila at sa wakas noong dumating ang araw na muli akong nakaalis sa lugar na iyon.
Nagkapag-aral akong muli at nakapagtapos at doon na ako tinuruan ni Don Marcelino kung paano humawak ng baril at hanggang sa binigyan ako ng unang misyon na halos ikinanginig ng kalamnan ko pero kailangan ko iyon, dahil yun ang isa sa magiging trabaho ko. Naalala ko pa na nang matapos ko ang unang misyon ko ay ipinatawag ako nito at akala ko ay papagalitan niya ako ngunit hindi ganun ang nangyari. Bagkus, kumain kaming dalawa sa loob ng opisina niya. Marami ang pagkain, at habang kumakain ako ay umiiyak lang ako noon. From now on, call me Lolo Lino. Ayan ang huli niyang sinabi sa akin matapos ang gabi na iyon pero hindi ko ginawa dahil ang tingin ko sa kanya noon ay amo lang at masama pa. Pero hindi kalaunan ay hindi na iyon ang nararamdaman ko dahil sa trato niya sa akin. Itinuring na niya akong pamilya at parang apo na kanyang-kanya. We're here, usually called, right side, nag-iisa lang naman siya kaya makikita mo agad. Dahil sa lalim ng iniisip ko ay hindi ko napansin na nandoon na kami at inaantay na lang akong pumasok. Marahan kong hinawakan ang pintuan at inislide iyon pakaliwa. Tumambad sa akin ang mga stainless na ginawang higaan para sa mga namayapa. Marahan akong pumasok doon at inikat ang paningin ko hanggang sa nakita ko sa bandang kanan ang tingin ko'y katawan ni Don Marcelino. Lumapit ako doon at marahang inalis ang pagkakatakip ng puting tela. Bang iba na ang itsura nito kesa sa dati. Malamlam ang mata pero kahit ganun kita ko ang kapayapaan sa mukha nito. Lo, wala ka ng sakit na mararamdaman, wala ng paghihirap, hindi ka na mamamrobol mo kung ano ang gagawin natin sa mga susunod na araw, hindi ka na magagalit kapag nakikita mong nanghihina ako. Salamat po. Isa-isang pamatak ang luha sa mata ko habang binabanggit ang mga iyon. Nagtagal pa ako ng ilang minuto doon bago ko naramdaman ang kamay ni Cold sa likod ko. Cremation ang gagawin sa kanya base na din sa kahilingan iyon ni Don Marcelino, usual nito sa akin. Tumango na lang ako dito bago siya hinarap. Anong kinamite niya? Iyan ang tanong ko kahit pa alam kong nanghina ang katawan nito at dahil na din sa edad nito pero iba ang pakiramdam ko. Tumitig lang sa akin si Cold bago ako sinagot. Atake sa puso, saad niya pero hindi ako satisfied. Alam kong may itinatago siya. Cold, madiing tawag ko dito. Alam kong alam mo kung ano ang tinutukoy ko. Bakit? May magagawa ka ba kung sasabihin ko kung anong nangyari? Audi, wala na siya. And he also knows what is happening. Alam niya but he let that slide because he knows, it's also his time to take a rest. Usual nito. Alam niya na nilalason siya at unti-unting pinapatay. Tandang padamdam. So ang nurse, siya ang traidor, bulong ko at mabilis na tumanggaw. Tango mabilis kong nilagpasan si Cold dahil sa kagustuhan kong umalis. She will pay for this. Buhay ang kinuha, buhay din ang kapalit. Wala na akong paki kung ano ang isipin nila. Papatayin ko siya. Audi, Audil, tuloy-tuloy ang lakad ko at hindi pinansin ang tawag sa akin nila Cold. Isa lang ang tumatakbo sa isip ko. Ang patayin ang babae na iyon. I will kill her the way she never expected to happen. I will torture her at siya na mismo ang magmamakaawa sa aking patayin na lang siya. Isang ngiti ang sumilay sa akin nang maisip ko kung anong pagpapahirap ang gagawin ko sa kanya. Agad akong nahinto nang may mga bisig na yamakap sa akin. Calm down, babe please. I also want to tear her apart. I also want her to suffer. But we can't do that. We need to act like they don't know anything. Salungguhit. Just calm down, please si Cold dahil sa sinabi niya at muling naglandas ang mga luha sa mukha ko. Lagi na lang ba tayong magkukunwering walang alam bakit? Mahinang tanong ko dito. Marahan nitong inalis ang pagkakayakap sa akin bago ako iniharap sa kanya. Because that's the best we can do, babe. Masyadong delikado ang sitwasyon at ayokong ikapahamak mo. Once they know you know the traitor is, gagawa at gagawa sila ng paraan para mapatay ka. They will even use your family to kill you. And I know you don't want that to happen. So calm down, paliwanag nito sa akin nang marinig ko ang sinabi niya ay wala naman akong nagawa kung hindi ang umiyak lang habang nakayuko. Gusto ko mag-higanti pero ayokong pati sila mama ay mapahamak ng dahil sa akin. I want them to live the life far from these ests. Napaangat ang tingin ko kay Cold na puno ng awa sa akin. Pero ikaw, alam mo kung sino ang traidor, paano ang pamilya mo? Tanong ko dito. Marahan siyang huminga ng malalim bago pinunasan ang luha sa aking mata. They will never find my family because Cold is just a code name, paliwanag nito.
And if they find out who I was, hindi nila tatangkaing galawin ang pamilya ko, dahil alam nila amang haharapin nila. Hindi ako nagsalita at tinitigan lang siya, gustong ipaliwanag niya ang sinabi niya. Why would people think of that? Sino ba talaga siya? Nakita ko namang nahalata niya iyon base sa tingin niya. Marami akong kayang gawin, babe, and taking them down easily is not my thing. Gusto ko kawag magbabayad na sila sa kasalanan nila ay ang totoong ako ang haharap at hindi pa ito ang araw na iyon, so take it easy. Sa oras na pwede na tayong gumanti, ibibigay ko sa iyo ang buhay ng nurse na iyon, ikaw ang bahala sa parusang gagawin sa kanya. AODIE, you haven't eaten anything 2 araw na, rinagkogyuzol ni Benji sa gilid ng kama ko. Wala aking gana, saad ko dito at muling nagtalukbong ng kumot. Ilang araw na ang lumipas nang makauwi kami dito sa bahay. Walang lumi na nangyari at walang anunsyo. Hindi sinabi kung anong tunay na ikinamatay ni Lolo, bagkus pinili namin nila Cold na ibahin at itago. 2 araw na ang hindi lumalabas ng kwarto ko dahil sa ilang araw namin na nakauwi ay muntikan ko nang mapatay ang halos lahat ng tao dito. May kung ano kasang pamitik sa akin at lahat sa paligid ko ay pakiramdam ko ay traidor at pwede kaming patayin isa-isa. Hindi ko alam ang nangyari, basta nakita ko na lang ang sarili ko na nakapuso sa kama ko. Sabi ni Benji, si Cold ang may gawa sa akin nun dahil alam nitong hindi ako matatahimik. Hindi naman din niya pinatagal dahil nang magising ako ay agad ako nitong pinagalitan at pinagsabihan tapos tinanggal ang pagkakapusos ko. Audi naman, you need to eat. Tatawagan ko na si Cold. Lagi na lang ako ang kumakain ng pagkain mo para hindi siya mapunta dito daw, ayaw mo. Usual nito kaya mabilis akong nagtanggal at umupo. Nakangiti naman itong bumungad sa akin, titapon mo na lang iyan, usual ko, pero umiling siya. Bawal magsayang ng pagkain, di ba tayo ng pangangaral sa atin ni Don Marcelino? Tugon nito, ouds, malungkot din ako na wala na si Don Marcelino pero hindi dapat doon matapos, hindi pwedeng malungkit lang tayo, paano tayo makakabawi kung magmumakmak ka lang dito? Hindi ko pa kaya, ilang araw pa, please, isa-isang. Tumutulo ang luha ko habang sinasabi ko iyon sa kanya. Kita ko naman ang awa nito kaya marahan niyang inilapag ang dala-dalang tray sa side table bago marahang umupo sa tabi ko. Hinayla ako nito payakap sa kanya na hindi ko naman tinanggihan, parang kapatid na ang turing ko kay Benji kaya ganito ako ka-comfortable sa kanya. Sige, nabibigyan kita ng 2 araw po pero dapat kahit papaano ay kumain ka o uminom ng tubig. Hindi magugustuhan ni Don Marcelino kung makikita kanya agad sa kung saan nandoon siya. Saad niya habang hinihimas ang likod ko. Marahan na lang akong tumango at bago pa makapagsalita ay sabay kaming bumitaw at tumingin sa pintuan na nagbukas. Si Cold ang dumating. Nang makita kami nito ay nakataas ang kilay niyang isinara ang pintuan bago naglakad papalapit sa amin. Tinignan nito ang pagkain na dala ni Benji bago umupo sa harapan namin. You want to die without getting your revenge? Walang buhay nitong tanong sa akin. Mariin akong umiling at kunot noon na tumingin sa kanya. Ayaw. Gusto ko balatan ng buhay ang nurse na iyon, matapang na saad ko. Then it, get up there and move. Utos iyon at hindi pakiusap katulad ng kay Benji. Pwede bang bigyan mo muna ako ng 2 araw? 2 araw lang, maktol ko dito. Masyadong matagal ang 2 araw, Audilay, do we have to move? We have to get back on our track. Giit nito sa akin. Sundan ko ito ng tingin nang tumayo siya. Eat your food then meet me in the basement. Clean yourself, saad niya at mabilis na lumakad paalis ng kwarto ko. Pipigilan sana siya ni Benji pero huli na. Ano ba ang gagawin natin dito? Angle ko kay Cold nang makarating ako ng basement. Wala na kasi kaming nagawa ni Benji nang makaalis ito sa kwarto ko. At alam kong totoo ang sinasabi ni Cold na aantayan niya ako dito kaya naman mabilis kaming kumilos kahit pa nagpupuyos ako ng galit sa dibdib ko. I'm wearing a black leggings, black fitted long sleeve and black sneakers. I tie my hair up para walang sagabal. Nagulat ako nang bigla nitong sipain ang isang 45 caliber na baril. Kunot ang noo kong kukunin sana ang baril ngunit nahinto iyon nang bigla niyang barilin ang baril. Inangat ko siya ng tingin ngunit walang emosyon na mukha ang tumambad sa akin. Anong problema mo? Senggal ko dito. Sisigawan ko pa sana siya ngunit nahinto iyon nang tutukan ako nito ng baril at nakita ko na walang pag-aalinlangan niyang kakalibitin ang gatilyo kaya mabilis akong nagtago sa pader. Pinapunta mo ako dito para patayin. Sigaw ko sa kanya. What if I said yes? Hindi ka lalaban? Tanong niya sabay muling nagpaputok sa gawi ko. Malakas ang hawak nitong baril dahil sa natitipak na mga bato ng tibatigwan ko.
What will you do? You will just hide on that wall. Kakalimutan mo na lang lahat ng tinuro sa iyo dahil sa lungkot mo. At dahil kilala mo ako. Muling sigaw nito habang patuloy na nagpapaputok ng hawak niya baril. Kaming dalawa lang ang nandito sa basement kaya walang matatamaan na iba. Hindi ako, Han, you should always be ready and don't let your guard down. Lagi kong sinasabi sa iyan. Huminga ako ng malalim bago kinuha ang baril ko sa likuran. Dinala ko ito dahil mas comfortable ako dito. Hindi ko alam na ganito ang gagawin sa akin ni Cole. Dinala ko lang ito para maging handa kung sakaling may biglang tutok sa akin ng baril. Mahigpit ko iyong hinawakan at huminga muli ng malalim nang maramdaman ko na tumigil si Cole sa pagpapaulan ng bala sa akin. Ay doon ako kumilos at lumabas ng pinagtataguan ko. Nakita ko itong nagkakabit ng bagong magazine habang nakatingin sa akin. Mabilis kong itinutok ang hawak kong baril sa kanya kaya at katulad nito ay walang pag-aalinlangan kong kinalabot ang gatilyo pero hindi siya natamaan dahil sa bilis niyang kumilos at pagtatago kong siya ay nakasteady lang. Kanina ako ay sumusugot at pinaulanan din siya ng bala. Mabilis kong kinuha ang baril na binati na nito sa akin at ginamit din iyon para polanan siya ng bala sa hindi ko alam na pangyayari. Habang ginagawa ko iyon ay tumutulo ang luha ko at madaming tumatakbo sa isip ko. Lahat ng pwede kong maisip ay nasa isip ko na. Patuloy lang ako sa pagpapaulan habang sa napunta ako sa pwesto nito at mabilis na itinutok sa ulo niya ang dulo ng baril na hawak ko. Walang pag-aalinlangan kung kinalabot ang gatilyo bago nanlaki ang mata dahil sa nagawa ko. Mabuti na lang at naubos na ang bala nito kaya naman mabilis ko iyong binitawan. Almost killed you, Yuzel ko at malalim na huminga. I almost killed you, Cold. Sigaw ko sabay hilamos sa mukha. Napaharap ako dito nang hawakan niya ang magkabila kong braso. Now, do you realize what you did last time? Tanong nito sa akin, ganito din ang ginawa mo, Audi, you almost killed them. Saad niya, Hini, wala kang kasalanan, sila meron. Umiiling na tugon ko sa kanya. But we have a deal, Yuzel niya, you need to act like you don't know anything. Please, makinig ka sa akin. Iniungatan kita kasi mahal kita kaya ingatan mo din sana ang sarili mo. Sigaw nito na nagpatigil sa akin at tumitig sa kanya, you have to collect yourself dahil mas matindi ang magiging laban mo, Audilida Jeronimo, you need to be brave and keep your real identity hidden, muling saad nito. Napaawang ang bibig ko dahil sa tinawag nito sa akin parang kakaiba. Bakit? Parang iba ang ibig sabihin ng mga sinabi niya at pagkakatawag niya bago pa ako makapagsalita ay maagap niyang sinakop ang labi ko ng mga labi niya. Maramdaman ko ang mga kamay nito na bumababa sa bewang ko at hinahapit ako papalapit sa kanya. Marahan nitong iginalaw ang mga labi niya na siyang tinugon ko. Ilang minutong magkadikit ang mga labi namin nawala at ang balak na maghiwalay kung hindi lang biglang bumukas ang pintuan at narinig ko ang boses ni Benji. Kaya mabilis kong itinulak si Cole palayo sa akin. Nakagat ko ang ibabang labi ko dahil aaminin kong gusto kong barilin si Benji dahil sa bigla nitong pagpasok. Sabay kaming bumaling sa pintuan. Nanlilisik ang mata kong tinignan si Benji na nakanganga doon habang nakataas ang kamay. Labas, malamig na Yuzel ni Cole kaya naman nalipat ang tingin ko sa kanya at biglang nanlaki ang mata ko nang makita kong may hawak na itong baril habang nakatutok kay Benji. Napatawa na lang ako nang mahina nang marinig ko ang papalayong boses ni Benji, sorry na. Tumingin na lang ako sa pinto at ngumiti, kawawa naman ang kaibigan kong iyon. Bumalik ang tingin ko kay Cole nang way ako nitong hapitin papunta sa kanya, agad kong nilagay ang mga kamay ko sa balay niya at nakipagtitigan sa kanya, feel better? Marahang tanong nito. Processing, saad ko at tipid na ngumiti. Tumango naman siya bago ako nilapatan ng magaan na halik sa labi, you will get to this, I'm always at your side, saad niya. But I have a guest, Ayon, babe, may nakakaalam pa ba ng pangalan mong Audilida bukod kay Benji? Tanong niya. Napaisip naman ako at pilit inalala kung may napagsabihan pa ba ako na iba. Sa pagkakaalala ko, wala na akong ibang pinagsabihan ng buo at totoo kong pangalan. Bakit mano na itanong? Tugon ko at tinitigan siya, good. Wala akong mapapatay. Saad niya, wala kang pagsasabihan na iba, naiintindihan mo ba? Yuzel nito, bakit? Anong meron sa pangalan ko? Tanong ko dahil naguguluhan ako. Your name is now one of the most powerful names in the underground, illegal and legal. Many people will hunt Audilida Jeronimo because Lolo Lino named you as his successor of all his property. My love,
Pag-iwanag nito na ikinagulat ko at biglang nag-alala para kila mama, bakit sa akin? Wala naman kaming relasyon, Yuzo ko paano sila mama? Tanong ko dito. Hindi ko pa din alam kung bakit pero alam niyang dapat sa iyo niya ipagkatiwala ang lahat ng iyon and about sa pamilya mo, my men already hide them. Don't worry, saad niya kusa namang yamakap ang mga braso ko sa kanya dahil sa sinabi nito naramdaman ko din na mas humigpit ang yakap nito sa aking thank you, kaya kailangan mong maging matapang dahil once they find out na ikaw si Adelaida, mahihirapan tayong magtago. Usual nito kaya naman tumango ako habang nakayakap sa kanya para sa pamilya ko at para kay Lolo Lino hindi ko alam kung anong plano niya pero hindi ko sasayangin ang tiwala niya sa akin. Puro putok ng baril ang maririnig sa madilim na kagubatan kung saan na nandoon ang isang warehouse na sinugod namin, Audi. Hide, ayan naman ang sigaw na kanina ko pa naririnig sa kabilang linya ng earpiece ko. T can handle myself. Cold stop shout ang usual ko dito sabay baril sa kalaban na nasa tapat ko. Isang taon na halos nang lumipas ng pagkawala ni Don Marcelino at walang nakakaalam kung sino ang pinag-iwanan nito ng lahat ng pagmamay-ari niya lahat ng tao sa underground at legal na negosyo nito ay nagkakagulo. Ang tanging alam lang ng lahat ay ang pangalang Adelaida Geronimo. Patuloy namin na tinago ni Benji at Cold ang lahat ng identities ko para walang makaalam kung sino talaga ang nasa likod ng pangalang iyong marami pa din ang nagtatanong tuwing pupunta kami ng mga transakayan o kaya naman ay sa mga legal meetings na pinupuntahan namin o personal kung pinupuntahan pagdating naman sa humahawak sa amin, si Cold at Gio ang nagpapalitan lalo na kung umaalis si Cold para umuwi ng States para sa mga transaksyon nito doon. Nagtalo pa kami ni Cold noon dahil gusto niyang isa ako sa mamuno sa amin pero mariin kong tinanggi heart ang sinabi niya na iyon dahil gusto ko na nasa baba lang at walang kahit anong hawak hanggang ngayon ay hindi ko pa alam kung bakit sa akin iniwan ni Don Marcelino ang lahat ng ari-arian niya dahil isa lang naman akong baad utang ng mga magulang ko. Sila mama naman ay hindi ko din alam kung nasaan dahil hindi sinasabi ni Cold sa akin he just let me call them but didn't allow me to go where they are agad akong napaupo nang bigla akong nakarinig ng putok ng baril galing sa pwesto kung saan kanina lang binabaril ko sunod-sunod ang bawat pagbaril nila kaya naman napatakip na lang ako sa tenga ko at hindi na nagawang bumaril dahil sa malalim na pag-iisip ay magiging sacrifice pa ata ako. Can handle yourself ha? Agad akong napaayos ng upo nang marinig ko iyon, habang unti-unting nawawala ang mga tunog ng baril, but yeah, sometimes, I don't, usual ko kaya nakarinig ako ng malt ng tawa dito. Marahan na akong lumabas sa pinagtatagwan ko nang maramdaman kong wala na talagang kalaban. Napangiti naman ako nang makita ko si Cold na nakangisi sa akin habang nakaababa ang baril. Thank you usual ko at mabilis na lumapit sa kanya, isang don't like your thank you? I want your lips, babe. Saad niya sabay puluputang mga braso sa bewang ko at agad akong hinapit papalapit sa kanya. Easy, Marister. Nasa mission po tayo. And I guess we need to go back. Saad ko sabay tingin sa paligid, can I get at least a smack kiss? Tanong niya na ikiniling ko, fine. We can go back as soon as napasabog na natin itong warehouse nila? Saad niya at marahan akong binitawan. Tumingin din ito sa paligid bago marahang naglakad papunta sa warehouse ito na ang pang-apat na warehouse na sinugod namin ni Cold dalawa lang kami ay mali. Actually tatlo yung isa ay nasa bahay at nagbabantay sa iba naming kasama. 3 months ago nang umpisahan ulit namin ni Cold na sumugod sa mga warehouse na mga small time lang though 6 months ago ay nagplano kaming lahat na ipagpatuloy ang pagre-raid sa mga naiwan naming plano noong nabubuhay pa si Lolo Lino pero dahil nga nawala kami ng halos 1 buwan ay biglang dumami ang mga small time illegal businesses na nagbebenta ng mga baril at iba pang armas na katulad ng binibenta namin so. Benji, Cold, I plan to make a move para mapabagsak na din ang ibang harang actually, dapat ako lang talaga pero dahil ipal, etong dalawa ay hindi ko na nagawa pa na ako lang mag-isa mabuti na din dahil. Kung hindi ko kasama si Cold ay paniguradong hindi nila alam na patay na ako mabilis akong napatikip ng tenga ko nang makarinig ako ng malakas na pagsabog. Nang lingunin ko ang warehouse ay umaapoy na ito habang sunod-sunod ang pagsabog nakita ko si Cold na kalmadong hinihila ang mga bangkay ng kalaban namin sa isang tabi na pangiwi ako nang bigla niyang itsiya ang isang katawan padagan sa isa pa, para lang itong laruan kong ihagis niya tama na iyan. Tara na, malakas kong sigaw sa kanya na hindi naman niya pinakinggan at patuloy lang sa pag-itcha ng mga katawan.
Ako naman ay gusto nang umalis dahil sa init na dala ng sumasabog na warehouse. Nang matapos ito sa gibnagawa Naye ay mabilis itong nagpunta sa harap ko. Nakatingin lang ito bago niya ipinakita ang hawak na granada. Kunot ang noo kong nakatingin sa kanya nang tanggalin niya ang pin. Walang emosyon niyang ibinato iyon sa mga katawang pinagpatong-patong niya. Hinawakan niya ang kamay ko at mabilis akong hinatak paalis doon. Habang naglalakad ng mabilis ay bahagya kong nilingan ang mga bangkay at saktong iaalas ko na ay biglang sumabog ang granada at halos lumipad ang mga katawang nandoon dahil sa lakas ng impact gawa ng granada. So cruel. Ayan ang tanging nasabi ko kay Cold habang nasa kotse kami. Hindi pa din mawala sa isip ko kung paano lumipad ang mga bangkay na nandoon kanina. What I did to them is like what will they do to you if you get killed by them? Walang emosyon na usual niya, hindi ka dapat maawa sa kanila dahil wala naman silang mga awa. They deserve that, habol pa nito. Hindi naman ako nagsalita na at tininoon na lang ang pansin sa labas ng bintana. I know they deserve that pero hindi ko pa din maiwasan na maawa sa kanila dahil kahit paano ay tao pa din naman sila. Akala ko ba gusto mo makaganti sa traidor sa atin, bakit naawa ka sa mga iyon? Tanong nito sa akin kaya naman napasulyap ako sa kanya, nakatingin pa din ito sa unahan kung saan nandoon ang kalsada. Yes, but those people na pinasabog mo kanina ay wala namang kasalanan sa akin, saad ko. Atska hindi naman ako naaawa sa kanila, nakakapagtaka lang na alam naman nilang pwedeng mangyari iyon sa kanila pero bakit pa sila sumali sa ganito? Because they don't have any other choice like US. May choice ka bang magbagong buhay kung sa iyo ipinangalan ang lahat ng ari-arian ni Lolo Lino? Hahayaan mo na lang bang mapunta sa iba ang lahat ng pinaghirapan ni Lolo Lino? Marahan naman akong umiling double, ayoko naman talagang mangyari ang bagay na iyon, hindi ko hahayaan na kamkamin ng mga walang kwentang tao na leon ang pera ni Lolo Lino. Ganun din sila, may ingatan din sila at wala na silang pakialam kung may pamilya pa ba sila o wala na, saad nito Cole. Wala ka bang parnilya? Bigla kong tanong sa kanya. Meron, kaya ako nag-iingat na hindi makilala dahil sa omalia kong iniingatan, pag-amin niya. I feel that he doesn't want to talk about it anymore kaya hindi na ako nagtanong pa at ipinagpatuloy na lang ang pagtingin sa labas ng bintana. Kanina pa kayo hinahanap ni Gio. Sabi ko nag-date kayong dalawol, saad ni Benji sa amin nang salubungin kami nito sa parking lot. Mukha namang nakakatunog na si Gio sa pag-alis namin ni Cold kaya ngayon bigla kaming hinanap, sabay-sabay na lang kaming pumasok sa mansyon kung saan ay hinayaan ko na silang tumira dito. Agad din Norman kaming napansin ng mga kasama namin at kakaiba ang mga tingin nila sa amin, parang pakiramdam nila ay ibang tao kami sa kanila while in the first place sila ang ibang tao sa amin. Lilan na lang ang mga taong kilala ko dito. At mga tao na iyon ay wala dahil sila ang laging nakabantay sa labas ng mansyon at itong mga ito na nasa loob akala mo ay mga may-aring mansyon na ito. Go to our room, magpahinga ka muna doon, puntahan ka namin mamaya ni Benji doon, saad ni Cold sa akin. Marahan naman akong tumanggo sa kanya, naglakad ako papunta kwarto ko at hindi ininda ang mga tingin ng kung sino sa akin, pati na ang matalim na tingin ni Christine sa akin ay hindi ko pinansin. Bili niyon sa akin ni Cole, kapag titignan na ako NG kung sino ay dapat ipakita ko na wala akong pakialam sa kanila o sa mga titig nila dahil mas maasar ang mga tao sa paligid ko at kung maaasar sila at uunahan ako ay may karapatan akong gumanti at hindi ako mapapasama dahil sila ang nauna at hindi ako. Mabilis kong hinubad ang suot kong mga damit at pumasok ng shower room para makaligo at maalis ang lahat ng dumi at amoy ng dugo sa katawan ko. Kulang ang ligong ginawa ko sa hotel kanina, mabuti na lang at ang mga damit na gamit Norman kanina ni Cold ay itinapon namin sa malayong lugar kaya kahit papaano ay hindi kami amoy pulbura at dugo. Nang matapos akong maligo ay mabilis akong nagbihis ng damit at humiga sa kama ko. Kasalukuyan akong nakatingin sa siling ng kwarto ko nang makarinig ako ng mumunting katok. Mabilis akong tumayo para pagbuksan iyon sa pag-aakalang sila Cold. Iyon ay isang malapad na ngiti ang isinalubong ko nang mabuksan ko ang pinto, ngunit agad na nawala iyon nang sila Gio ang makita ko. Seryoso itong nakatingin sa akin at kasama niya ang dalawa niyang assistant kuno. Pwedeng pumasok? Tanong niya. Ayoko man, dahil sa totoo lang ay isa siya sa hindi ko napiyang kakaiwalaan. Ngayon walang sinasabi si Gold sa akin pero may pakiramdam ako na may alam si Gio kung sino ang traidor sa grupo namin, hindi ko lang alam kung ano ang ginagawa ni Ed sa traidor. Sige, wala namang problema,
Saad ko at agad na niluwagan ang pintuan ng kwarto ko. Hindi ko gusto ang presensya ni Gio ngayon dahil sa pagiging seryoso nito at sa totoo lang gusto kong sumigaw at tawagin si Cold pero ayokong makahalata si Gio na hindi ko siya pinagkakatiwalaan akmang isasara ko na ang pintuan ko nang makita ko sila Cold na papunta dito. May pag-aalala sa mukha nilang dalawa ni Benji habang naglalakad nang makita niya ako at nagtama ang mga mata namin. Gio, I mouthed na mas kinabahalang mukha niya mabilis silang tumakbo ni Benji papunta doon at mabilis na hinawi ako at inilagay sa likod nila. What are you doing here? Ayan ang tanong ni Cold kila Gio nang ingonin sila ni Gio. Why? Bawal na ba pumasok sa kwarto ni Audi? If I'm not mistaken, ako at si Benji lang ang halos nakakapasok dito Cold so, I guess I can still go here, right, Audi? Tanong nito sa akin at parang may kakaiba sa pagtawag niya sa akin ng Audi parang bigla akong kinilabutan sa pangalan ko. But now and then isn't the same anymore, Gio. Audi is my girl so I don't want any boys to go here, sagot ni Cold sa kanya. At dahil nasa likod ako ni Cold ay hindi ko makita ang mukha nito pati na Nigel dahil matangkad si Cold, girl. Okay. I will not go here but can I at least talk to Audi? I just want to have a little chit-chat. Saad niya at medyo masigla ang boses no. If you want to talk to her, I must be here also. Matapang na usual ni Cold hindi ko na naiintindihan ang pinag-uusaan nila pero ramdam ko na ang mga itim na enerhiya na bumabalot sa kanila nagkatitigan ang dalawa at pakiramdam ko ay walang magpapatalo sa kanila hindi ko magawang sumingit dahil hawak-hawak ni Cold ang kamay ko. Unang umiwas at tumawa si Gio, nakita ko na itinaas pa ni Gio ang kamay niya bago nagsalita. Okay, I won't bother her since she's your girl, Cold. Alam mo namang mataas ang respeto ko sa iyo kaya surrender na, saad niya. Hindi naman nagtagal ay lumabas na din ang mga ito na hindi man lang ako natitignan ng mawala na ito ay agad akong hinayla ni Cold papuntang banyo binuksan nito lahat ng pwedeng maging ingay sa loob ng kwarto bago lumapit sa akin at bamulong. The traitor knows who you are. Prepare all your important things and pack it. Later at 10 p.m., go to your balcony and jump to the balcony next room on your right, that room is mine. I will wait for you there, usual niya. Bigla akong kinabahan dahil sa mga sinabi niya at sa totoo lang ay mas kinabahan ako para kila mama. Sila mama, tanong ko dito na may halong panginginig ang boses. Focus. I told you I have them, and usual niya, they are safe in my hands saad nito at mahigpit akong niyakap. Focus, babe. The real battle will begin in any hour, saad niya. Umalis din naman agad sila Cold sa kwarto ko matapos iyon, pero paano nila nalaman na ako si Audilida? Well, if you are smart enough they can easily know who Audilida is. Katulad ng sinabi ni Cold, inayos ko ang mga gamit ko na mahahalaga. Mabuti na lang at hinayaan ako ni Lolo Lino na iuwi sa bahay nila mama ang mga credentials ko sa school pati na ang mga patunay na ako si Audilida ay wala akong kahit na ano dito. Puro ang pangalan ko ay Audi. Matapos kong ihanda ang mga sinabi ni Cold sa akin. Inilagay ko yun sa ilalim ng kama ko, inayos ko ang kama ko at inilock ko ang kwarto ko pati na ang balkonahe. Isinara ko din ang kurtina para kunwari ay nandoon ako nag-aantay ako ng oras na sinabi ni Cold sa akin at sa totoo lang. Kinakabahan ako dahil ngayon ko lang napagtanto, alam. Ni Cold na ngayon susugod ang mga kalaban namin kasama. Ang traidor sa grupo namin biglang gusto ko maiyak. At gusto kong tumakbo kay Cold para humingi ng yakap. Sa kanya ngunit kapag ginawa ko iyon ay paniguradong mabubulilyaso ang pagtakas namin ang kailangan ko ngayon ay magpakatatag para sa pamilya ko at sa hustisya para sa mga namatay naming kasama at para kay Lolo isang malakas na pagsabog ang pumutol sa pag-iisip ko at bigla akong nataranta ng makarinig ako ng sunod-sunod na putok ng baril kaya naman mabili kong kinuha ang baril ko sa ilalim ng kama ko pati na ang baril ko bag na inihanda ko. Agad akong nagtago sa likod ng pintuan ko nang makarinig ako ng mga putok ng baril sa labas nito agad kong inihanda ang baril ko nang bumukas ang pintuan ko, agad ko din naman yung ibinaba nang makita kong si Benji ang nandoon. Benji, mabilis at mahinang tawag ka dito. Agad siyang lumingon sa akin at mabilis na lumapit at mahigpit akong niyakap. She thought they got you already, saad nito tapos ay humiwalay sa akin. Let's go. Kailangan kitang madala sa ligtas na lugar, mabilis akong hinayla nito papunta sa balcony kung saan nakatakip ang kurtina,
Hahawiin pa lang sana namin ito ng makarinig na ako ng mga kaluskos galing doon agad kaming umatras ni Benji para makaiwas doon hanggang sa nakita namin ang mga paa ng gustong pumasok doon. Mahihirapan silang pumasok doon dahil kakaibang glass ang ipinalagay doon ni Cole na hindi ko alam kung bakit niya ginawa pero ipinagpapasalamat ko iyon. Makakahinga na sana kami ng maluwag ni Benji dahil sa hindi sila makakapasok pero hindi pa iyon ang huli dahil agad kaming nakarinig ng mga kaluskos pati na ang mga putok ng baril agad na umikot ang nga mata namin at agad niya akong hinayla papunta sa isang parte ng kwarto. Nandyan na ba lahat ng gamit mo? Tanong nito na mabilis kong ikinatango. Tumanggaw din ito sa akin tapos ay may ginalaw na bagay sa may halaman at nagulat ako nang biglang bumukas ang tapat namin hindi na ito nag-atubili na hilahin ako at ipasok ako doon. Huwag kang aalis dyan sa kinatatayuan mo kahit anong mangyari. Huwag kang lalabas dito kahit pa makarinig ka ng putok ng baril, naiintindihan mo ba, Adelaida? Mabilis na bili nito sa akin hindi na niya ako hinayaan na makasagot at basta na lang nito isasenara ang pintuan kung saan ako pumasok. Naging tahimik ang paligid ng ilang minuto ngunit agad ding nagkaroon ng ingay. Look who's here. Ang aso ng malamig pa sa yelo, rinig kong yuzel ng kilala kong lalaki. Si Gio, sino ang sinasabi mong aso? Ikaw lang naman ang mukhang aso sa atin, ayan ang narinig kong mapang-asar na tugon ni Benji, pati ugali mo aso putok ng baril ang pumutol sa sinasabi ni Benji kaya naman agad akong nabahala lalo na at muling nasundan ang putok ng baril, ang dami mong sinasabi, wala ka namang binatbat. Nasaan na ngayon ang sinasabi mong Cole? Tinakbuhan ka na at iniwan kasama si Adelaida na iningatan ninyo, iniwan ka ng 2 taong pinagkakatiwalaan mo. Go. Iniwan kami ni Cole. Hindi. Imposible. Hindi ganun si Cole. Akmang itutulak ko ang pader na humaharang sa amin nang biglang may nagtakip ng bibig ko pilit kong inalis iyon dahil sa takot at kaba. Turns me, agad naman akong kumayma nang marinig ko iyon marahan ako nitong binitawan kaya naman mabilis kong tinignan iyon at nakita ko si Cole na nakalagay ang hintuturo sa mga labi nito kahit masikip ay hindi ko naman napigilan na yakapin si Cole na siyang tinugon nito. Napabitaw ako dito nang makarinig akong muli ng pagsasalita, si Benji. Hindi mo katulad si Cole. Hindi nang iwan ang kaibigan, hindi mo katulad di traidor, sigaw nito na halata ang hirap sa boses, pinatay mo si Don Marcelino, para akong nabato nang marinig ko iyon kay Benji. Mariin akong napahawak sa baril ko. Sunod-sunod ang paglabas ng luha ko dahil doon isa lang ang gusto kung kawan ayon ay patayin si Gio. Isang mahigpit na hawak sa braso ko ang naramdaman ko nang akmang muling kong itutulak ang pader. Mabilis kong tinignan si Cole na kahit hindi ko nakikita alam kung umiiling siya sa akin, wala akong pakialam sa itatawag mano sa akin, may dahilan kung bakit at hindi mo alam iyon, Benji. Dahil iba ang naging buhay ninyo nila audi sa naging buhay ng karamihan sa atin, sigaw na balik ni Gio isang malakas na sigaw ang sumunod naming narinig at alam kong kay Benji galing ang sigaw na iyon. Hindi ko nakikita pero alam kong namimilipit siya sa sakit habang si Gio naman ay tinatawanan lamang siya hay nako, Benji. Kung sana lang sa akin ka pumanig ay baka sana nakaupo ka ngayon kasama ang mag-abaril mong pinakamamahal pro hindi. Mas pinili mong pumanig sa walang kwentang si Don Mark Ano, pareho kayo ni Arthur. Mahina ang loob, sigaw muli ni Gio. Hinding-hindi ako sasapi sa katulad mong Trey hindi na muling natapos ni Benji ang sasabihin ng sunod-sunod na putok ng baril ang pumalit dito, mabilis na din akong hinayla ni Cole palayo doon nang miski sa parte namin ay ramdam na ang pagtama ng baril. Let's go. We need to get out of here, mariing bulong sa akin ni Cole habang hinahatak ako, paano si Benji? Hindi natin siya pwedeng iwanan, yuzel ko at mabilis na hinayla ang kamay ko para mapabitaw sa kanya mabilis na umuling si Cole sa akin at mabilis na hinayla ang kamay ko. Let's go, saad nito sa akin at muli ako nitong hinayla, Benji is gone. He is dead, and I will kill the person who killed him may gigil na saad nito wala akong nagawa nang hilahin akong muli nito puro iyak lang ang nagawa ko habang dumadaan kami sa napakadaming pasikot ng lagusan na ito dinala kami ng lagusan na iyon sa likod bahay kung saan may 2 lalaking malaki ang katawan at nakablak ang sumalubong sa amia sa paligid nila ay may iling mga bangkay na naliligo sa sali nilang dugo. Boss, your car is ready. We also cleared the pathway, yuzel nito sabay abot ng susi kay Cole at abot ng baril sa kanya.
Tumango lang naman si Cold sa kanila bago kinuha ang mga iyon. Muli akong hinayla ni Cold sa kung saan habang nasa likod namin ang dalawang lalaki. Nakarating kami sa lagusang minsan kung tinakasan na nahul ako ni Cold, akala ko ay sarado na iyon pero hindi pa pala. Kami.na bahala dito, boss. Umalis na kayo, usual ng isa sa kasama naming lalaki nang makita nito na may paparating sa gawin namin. Tumango lang si Cold sa kanila at muli akong hinayla palabas ng mansyon. Mabilis akong pinapasok ni Cold sa kotse at mabilis din siyang umikot. Bahagya kong nilingan ang mga tauhan niya ng makarinig ako ng mga putok ng baril. Agad din akong hapuyuko ng makarinig ako ng putok ng baril na tumama sa kotseng sinasakyan namin. Nang tignan ko si Cold ay patuloy lang ito sa pagmamaneho at hindi iniinda ang bawat tama ng baril sa kotse. Chapter 9. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana ng kotse. Wala akong ganang magtanong kay Cold kung saan kami pupunta. Sobrang lungkot ko dahil isa na namang malapit sa akin ang nawala. Si Benji na itinuring ko and kapatid at best friend nawala at ang pumatay sa kanya ay lalaking itinuring ko ding kaibigan. Siya pala ang traidor, ang hayop na iyon. Alan mong si Gio ang traidor. Siya ang may gawa ng mga gulo sa mansyon pati na sa pagkamaytay ni Lolo. Bakit hindi mo ginawa ang dapat gawin? Bakit hindi mo sinabi at hinayaan lang siya? Bakit, Cold? Umiiyak na tanong ko. Cold na tahimik na nagmamaneho ng sasakyan na pinalitan namin kanina. Wala akong narinig na kahit anong sagot sa kanya kaya naman hinaap ko ito. Nakakita ko na may higpit ang hawak niya sa manibela na para bang masisira na iyon. Cold, tawag ko sa kanya na parang wala lang. Hindi na ito nagsasalita at hinahayaan lang ako nun hanggang sa huminto ang sasakyan na hinimineho niya. Agad kong inilibot ang paningin ko at nakita ko na nasa tapat kami ng malaking monsayon. Hindi ko talaga napansin na nagpaikot-ikot kami kanina kaya hindi ko alam na nakapasok pala kami ng isang subdivision. Bumukas iyon at bumungad ang dalawang guard sa amin. Nasaan tayo? Tanong ko pero hindi siya muli sumagot at muling pinaabante ang kotse. Nang makapag-park siya ng maayos saka lang siya tumingin sa akin. Let's go inside, saad niya. Trust me with this. Dito lang tayo magiging ligtas. Usual niya at naunang lumabas. Ayoko man ay kusa akong sumunod sa kanya matapos kong magpunas ng luha ko. Lumakad kami papasok doon sa mansyon na mas malaki pa sa mansyon ni Lolo Lino. Maganda din at modern style. Bray, ayan ang salubong sa amin ng isang lalaki. Nakapantulog na ito at parang gising lang ng mga tao sa bahay pero sa tingin ko din ay inaabangan kami nito na makarating, si Annie. Marahang taong ni Cold dito. She's still sleeping, hindi ko na ginaisang saad nito sabay tingin sa akin at ngumiti sa akin. Bilang paggalang ay ngumiti na lang din ako bago tumingin kay si Bill na nakatingin sa akin bago muling tumingin doon sa lalaki, si Audi. Pakilala niya sa akin. Kita ko namang gustong magtanong noong lalaki pero pinigil niya at ngumiti sa akin. Hi, Nathan, asawa ng pinsan ni Byron, saad nito sabay tingin kay Cold na tinawag niyang Brian. Brian. Tanong ko sabay tingin kay Cold. I saw him take a deep sigh then look at me. Yes, I'm Byron Cluster Vicente, one of the 6 grandchildren of Senor Clyde Vicente. Seryosong pakilala nito na siyang ikinagulat ko. Ikaw si Brian Vicente. Naiiyak na tanong ko na ikinatango nito. Pilit kong pinigil ang iyak ko dahil sa kaharap namin, nakakahiya kong iiyak ako sa harap niya. Magkatitigan lang kaming dalawa doon ni Cold at walang gustong pumutol ng titigan namin. Malinis yung kwarto na sinabi mo kaya pwede na kayong magpahinga doon. Agaw ng atensyon namin. Unang bumitaw si Cold para tignan si Nathan. Salamat, Nate. Ako na bahala sa aming dalawa. Pahinga ka na at tabihan si Annie, baka magising pa iyon at umiyak, saad niya dito na ikinatawa ni Nathan. Yes. That's actually what I'm worried about, saad nito. Nice to meet you, Audi, rest well and good night, saad niya sa akin na ikinatingin ko at yumuko. Nauna na itong umakyat sa taas habang kaming dalawa ni Cold ay naiwan doon na unang magsalita si Cold. Let's have some rest. Mamaya na tayo mag-usap. I'll answer all your questions after we sleep, saad niya at naunang maglakad sa akin. Marahan na lang akong sumunod sa kanya dahil gusto ko din marinig ang sasabihin niya sa akin mamaya. Siya pala si Brian Vicente.
He is a known person pero ilan lang anig nakakakita sa kanya, dahil tago siyang tao at hindi siya nagpapakita lalo pa kung hindi based sa US ang kakausapin si Brian Vicente ay isa sa pinakamakapangyarihan at batang mafia boss dahil sa pinalitan niya si Senior Kide sa posisyon nito at sinong mag-aakala na ang isa sa pinakakinatatakutan ay nasa tabi ko lang at kinakaya kaya ko, pero ang nakakagalit ay bakit niya hinayaan na gawin ni Gio iyon? Bakit niya hinayaan na mangyari iyon sa mga kasama namin? Bakit hinayaan niya na mamatay si Lolo at bakit hinayaan niya na mamatay si Benji? Kayang-kaya niyang patayin si Gio gamit ang sarili niyang puwersa pero hindi niya ginawa. Dito ang kwarto no, dito sa akin sa kabila you can knock at my door anytime if you need something, saad niya nang makarating kami sa ikatlong palapag ng bahay. Hindi ako nagsalita kaya naman tumalikod ito sa akin para makapunta sa kwarto niya. Bakit hinayaan mong maghari-harian si Gio kung pwedeng ikaw na mismo ang tumapos? Tanong ko sa kanya. Huminto ito panandalian bago ang naglakad ulit bakit? Sigaw ko. Nakakahiya na nag-iingay ako pero gusto kong malaman kung bakit. Bakit hinyan niya huminto si Cold at humarap sa akin, dahil iyon ang utos ni Don Marcelino, he knew what Gio are up to. Saad niya? I can answer all questions later but for now, you can rest there. Habol niya at muling tumalikod naglakad na ito papasok ng kwarto habang ako ay naiwan na mag-isa at tulala sa sinabi niya lahat ba sila alam ang nangyayari? Bakit ako hindi? Bakit sila wala akong alam kesa tumunganga sa labas ay pinili ko na lang pumasok ng kwarto at magpahinga kinabukasan, isang mahinang alarm ang nagpamulat sa mata ko. Hindi ko alam ang alarm na iyon at hindi ko alam kung paano ko papatayin kaya naman nabahala ako at mabilis na pumunta ng pintuan para puntahan si Cold sa kabilang kwarto. Pagbukas ko, nagulat ako dahil may isang magandang babae ang sumalubong sa akin. She's really a beautiful one. Her deep dimples captivate my eyes. Sorry to disturb you but I'm really excited to meet you, I hope I didn't disturb your sleep. Pati ang boses niya ay maganda. Baby you disturb her, look at her hair it's a bit messy. Napatingin ako sa katabi noon at doon ko nakita si Cold na katabi pala ng magandang sumalubong sa akin agad din naman akong napahawak sa ulo ko nang marinig ko iyon alam kung magulo ang buhok ko dahil kababangon ko lang kaya naman bahagyang sinuklay ko iyon ng mga kamay ko. Pasensya na, napahaba ata ang tulog ko, mahinang usual ko. Hindi po, okay lang, kuya said you are too tired on your way here I just really want to see you. Masayang saad niya kusang umangat ang mga labi ko sa kanya dahil sa ganda nitong pananalita. Siya ang pababi ang salita pero bagay at parang natural na ganun ang boses niya. Napatingin naman ako kay Cold nang marinig ko itong natawa. Nakangiti ang mga labi nito habang nakatingin sa babaeng kaharap ko. I can see in his eyes the admiration to ano nga ulit ang pangalan niya. Napatingin akong muli sa babae at nakangiti talaga siya sa akin. Her smile is like sunshine in the morning. Ania Clarice Vicente Gonzalez but you can call me Anya or Annie. Pakilala niya sa sarili niya para naman akong nabingi nang marinig ko ang pangalan niya. Kusa akong napasulyap kay Cold dahil doon nakatingin lang ito sa akin habang maliit na umiiling mabilis ko namang ibinalik ang tingin ko kay Anya para magpakilala din. Audi naman ang pangalan ko, saad ko na mabilis niyang tinanguan. No, Kuya told me earlier. I'm just really excited kasi ngayon lang nagdala si Kuya Bry ng kaibigang babae dito, saad niya sanay tingin kay Cold na nakangiti ulit sa kanya. Nagulat ako nang hawakan ni Cold ang ulo nito at guluhin ang buhok. Bakit parang ang sweet niya? Bakit parang hindi siya si Calb? Sabay-sabay naman kaming napatingin nang marinig namin ang tawag ng isang lalaki si Nathan siyaong lalaki kanina. May bitbit siyang napakaputing bata na nakasimangot pero ang gwapo muli naman akong napatingin kay Cold nang tumawa ito dahil sa mukha ng pamangkin parang ibang-iba talaga siya. He looks so happy here, he looks so happy being Brian Vicente than being Cold the Mafia, kaya ba ayaw niyang kumilos dahil dito? Dahil sa pamilyang iniingatan niya. So, why are you suddenly here, Kuya B? Is everything's okay sa States? Tanong ni Annie habang nakaupo kami sa dining. After kasi ng pakilala sa tapat ng kwartong tinutuluyan ko ay niyaya ako nito na kumain, alam kong kumikulam na ang sikmura ko kaya naman pumayag na ako kahit pa ang dami-daming tanong sa isip ko para kay Cold. Nothing. I just miss you guys, nothing special, tugon ni Cold sabay inom ng kape niya na nasa harapan niya.
Tinignan ko naman si Annie nang marinig ko itong tumawa, "You just want to take a break and escape on your prison life." Saad nito na ikinatawa ng asawa niya, "But fine, 11 accept that you miss you as excuse of yours, since may uwi ka namang bisita." Tumingin ito sa akin bago kumandat. Napangiti na lang din naman ako dahil ang cute niya sa part na iyon. Bukod doon, ang ganda-ganda niya. Karangalan na manggitian ng isang babaeng may angking ganda, hindi ka ba papasok ng company? Pag-iiba ng usapan ni Cole na ikinaayos ng upo ni Annie. "I will, pero medyo tinatamad ako. Pwede bang ikaw na lang ang pumunta?" "No. I'm on a vacation, so go to your company." Putol ni Cole sa pinsan niya na ikinanguso ni Annie. Kami naman ni Nathan ay tinawanan lang sila. Mukhang ang sanay na si Nathan sa gulo at kakulaitan ni Annie. Hindi naman nagtagal ay tuluyan nang nawala ang mag-asawa habang ako naman ay naiwan dito sa loob ng kwarto ko. Hindi ko alam kung bakit dito naisipan ni Cole na tumira panandalian, pero kung ano pa man ang plano o dahilan niya ay paniguradong hindi naman niya sasabihin sa akin. Napatingin ako sa pintuan ng kwartong kinalalagyan ko nang makarinig ako ng dalawang boss. Huminga muna ako ng malalim bago ako nagpasya na buksan ito. Alam ko naman kasi kung sino iyan at sa puntong ito alam kong hindi namin maiiwasan na pag-usapan ang mga nangyari. Pinoproseso pa ng utak ko ang mga iyon, pati na mga posibleng dahilan kung bakit niya itinago ang alam niya. Marahan kong binuksan ang pintuan at bumungad sa akin ang mukha ni Cole na seryoso lang ang tingin. "Bakit?" tanong ko dito. Do you have enough clothes to wear?" Napakunot ang noo ko sa tanong niya. "Wala akong damit na nada kasi pinaiwan mo sa isang kotse, duba?" Nakita ko naman ang pag-iwas nito ng tingin sa akin bago tumanggaw tango. "Ganon kasi ang nangyari," sabi niya. "Iwan ko na ang bag ko na may lamang mga damit at kunin lang ang mga documents na ginawa ko naman." "Oo nga pala," saad niya, "be back, basta na lang itong tumalikod," at hindi na ako pinansin pa. Saan naman siya pupunta? Napairap na lang ako dahil sa ginawa nito, tapos ay muling isasenara ang pintuan. Wala naman akong gagawin pa kaya hindi na lang muna ako lalabas dito. Bukod doon, gusto ko din talagang maligo muna. Muli akong naupo sa kama ko at tumulala sa labas ng bintana. Naalala ko lang si Benji. Kapag ganito na naguguluhan ako, siya ang kasakasama ko para pagaanan ang pakiramdam ko, o kaya naman ay tatawag ako kila nanay para makausap sila at makumusta ngayon. Nilsa sa kanila ay hindi ko magawang makausap. Nawala pa ang isa sa itinuturing kong matalik na kaibigan. Mabilis kong pinunasan ang luha ko nang maramdaman ko ang luha ko na tumulo sa pisngi ko. Napupuno na naman ako ng galit at lungkot dahil doon. "Humanda ka sa akin, Gio. Hindi ko hahayaan na hindi makabawi sa ginawa mo sa lahat ng mga kasamahan natin, lalo na kay Benji at Don Marcelino. Ako mismo ang papatay at tatapos ng buhay mo," saad ko habang patuloy sa pagtulo ng luha. Hinding-hindi ko siya mapapatawad, kahit lumuha pa siya ng dugo sa harap ko. Hinding-hindi ko pagbibigyan ang traidor na kagaya niya. Magkapatayan akong magkapatayan, pero hindi ako makakapayag na mamatay siyang hindi nahihirapan. Marahan kong kinuha ang baril ko na nasa ilalim lang ng unan ko na ginagamit ko. Mahigpit kong hunawakan iyon habang nakatitig doon. Etong baril na mismo ang papatay sa lalaki na iyon. Handa akong ubusin ang lahat ng bala nito para lang pagdusahan niya ang lahat ng ginawa niya. "Magbabayad kang, tarantado ka," gigil na Yuzel ko sabay tingin ulit sa labas ng bahay. Napatingin naman ako sa humawak sa kamay ko nang maramdaman ko iyon. Nakita ko si Cole na nakaupo sa tapat ko na punong-puno ng pag-aalala. "Why are you holding your gun?" tanong nito. Kusa naman akong tumingin sa kamay ko bago muling tumingin sa kanya. Inihahanda ko lang ang sarili ko, pati na ang bagay na papatay kay Guy. Ayokong gamaya sa iyo na meron na ang lahat, pero pinili pa din manahimik at hindi pansinin ang problema, saad ko. Napabingga naman ito ng malalim bago mariin na pumikit bago marahan na tumayo. Inilahad nito ang ilang mga damit. "Go! Mag-shower ka na muna, I know you really want to wash up." I asked Annie to lend me some of her aunt's clothes, saad nito. Tinignan ko lang naman iyon bago magsalitang muli. "Liwas ka na naman ba sa tanong ko? Bakit ba ayaw mong sagutin ang mga tanong ko?" Sigaw ko sa kanya. Marahas akong tumayo at itinutok sa kanya ang baril na hawak ko. Seryoso lang naman itong nakatingin sa akin at parang wala talaga siyang balak na sagutin ang tanong ko. "You want to shoot me? It's okay, you want to kill me. Go ahead, if killing me will help you ease the pain you feel now. Go ahead, I won't stop you.
usual nito sa marahan na paraan, sagutin mo lang ako, ayon lang ang gagawin mo. Cold, sagutin mo lang ako sa mga tanong ko. Hindi ka ba natatakot na baka mapatay kita dahil sa baril na hawak ko? Puno ng galit ang puso ko. Ni ang pagmamahal na meron ako sa iyo ay hindi ko maarak. Mahal kita pero hindi ko maramdaman iyon ngayon. Puro galit at pangamba lang. Tulungan mo naman akong paalisan ang nararamdaman ko, naiiyak kong sigaw sa kanya bago muling nanghihinang umupo sa kama ko, cold, namatay ang itinuturing kong lalo hindi ko makausap ang pamilya ko at ang kaysa sisang itinuturing kong matalik na kaibigan ay namapati at pinatay iyon ng isa sa mga pinagkakatiwalaan ko, alam mo ba yung nararamdaman ko ngayon? Meron ka bang ideya? Umangat ang ulo ko sa kanya at tinignan siya sa mata. Wala kang alam kasi ang tanging alam mo lang ay maging malamig. Wala kang pakialam sa nararamdaman ng iba dahil hindi ka nakaramdam ng pangungulila at pagiging mag-isal, hindi ka nakaramdam ng paghihirap dahil lumaki kang mayaman at kasama ang pamilya mo, si Benchte. Fenoring kanyang kaibigan. Pero iniwan natin siya. May magagawa pa sana tayo kung lumabas tayo sa pinagtataguan natin. Ikaw si Cole, magaling ka sa lahat ng bagay kaya natin sila pero mas pinili mong tumakbo. Chaved you because that is what we need to do, san niya. We can also save him, sigaw ko habang umiiyak. Pwede natin siyang iligtas kaya natin, usual ko sabay takipong mukha kong at doon humagulgol I can't risk your life, audi, buti can risk mine. Sana hinayaan mo na lang ako, sigaw kong muli sa kanya. Kumunot naman ang noo nito at parang hindi nagustuhan ang sinabi ko. Really? Then go. Bumalik ka doon, risk your life for those who die just to save your life. Risking your life means you waste their sacrifices. Hindi mo ba naiisip na, sinakripisyo nila ang buhay nila para lang maligtas ang iyo? Hindi mo ba naisip iyon? Sa talino ng dalawang tanong na wala sa atin, hindi mo naisip na ginawa nila iyon para sa iyo. Si Lolo Lino, tingin mo hindi niya alam na si Gio ang traidor? Tingin mo hindi biya binalak na patayin si Gio? Anong tingin mo basta na lang siyang sumuko? Sinubukan niya, pero sa bandang huli ay hindi na niya tinuloy lalo na nang pagbandaan ni Gio ang buhay mo at ang buhay ng pamilya mo. Alam ni Lolo kung gaano kahalaga sa iya ang pamilya mo kaya hindi na niya itinuloy at doon na sumunod sa gusto ni Gio, usual nito. Tanging pag-awang lang ng bibig ko ang nagawa ko dahil sa sinabi niya, mahal na mahal ka ni Lolo dahil ikaw ang unang apo niya sa babaeng mahal nito sa una hindi ko maintindihan kung bakit pinapahanap niya si Audilaida Jeronimo. Pero nang masiguro ko na lahat ng impormasyon ay doon ko siya kinupronta at doon ko nalaman na ang babaeng minahal ni Lolo Lino ay ang lola mong si Leida Montano. Hindi sila nagkatuluyan dahil ayaw ng magulong buhay ng lola mo, ayaw ng lola mo na mapunta ang buhay ng pamilya niya sa gulo pero lingid sa kaalaman ni Lolo Lino ay buntis na pala ang lola mo sa tatay mo. Hindi nito nalaman dahil biglang nagpakasal ang lola mo sa ibang lalaki para layuan siyang tuluyan ni Lolo. Anak ni Lolo Lino ang tatay mo. Hindi mo alam iyon dahil hindi ginustong ipaalam ng Lola Emto pero walang nagawa ang tatay mo nang magkasakit ang lola mo at doon ipinagtapat sa kanya ang totoo. Lilan lang ang nakakaalnon wala akong ideya kung pati ba ang mother mo ay alam iyon dahil hindi nagbanggit si Lolo Lino ng ibang pangalan. Pagpapatuloy niya napatingin lang ako sa sahig dahil sa mga sinabi ni Cole naghahanap ako ng pwedeng ibatong tanong o salita sa kanya hindi, marami akong gustong itanong na sa sobrang dami ay hindi ko alam kung ano ang uunahin ko. Marahan akong tumingin sa kanya na nakatingin din pala sa akin, you can ask me anything, I will definitely answer all of it pero kung ang tanong na maitatanong mo ay hindi ko alam, I will make sure to find an answer for that. Usual nito sa kalmadong paraan, hindi ko alam kung ano pa ang pwede kong itanong, usual ko na halos pabulong. Muli akong yumuko dahil pakiramdam ko ay nanghina ang buong katawan ko dahil sa mga nalaman ko muli namang umangat ang ulo ko nang maramdaman ko ang hawak ni Cold sa kamay ko. Kahit naman nalaman mo ang totoo ay wala naman mababago. Nandito ka pa din at hinahunting ng mga kaaway ni Lolo Lino, kaya hindi ka dapat manghina ngayon, mas dapat kang maging malakas dahil hindi mo na lang ngayon pinaglalaban ang pagiging ng tagapagmana mo kundi ang pamilya ni Newsel nito. Ngayon mo ako intindihin kung bakit ko tinago kung sino talaga ako at hindi ako basta-basta kumikilos lalo na kung ang pamilya ko ang mapapahamak, habol pa nito sa akin doon ako tumango at parang unti-unti kong naintindihan ang sinasabi nito. Kung ako din naman ay hindi ako basta-basta kikilos lalo na kung buhay ng mga mahal ko sa buhay ang nakasalalay,
marami pa akong nalalaman kaya kung handa ka na malaman ang mga ito ay pwede mo akong tanungin. Saad niya na ikinatango ko. Anang tatayo na siya nang may maalala akong isang bagay na matagal ko nang gustong itanong sa kanya. Hindi ko alam kung dapat ko bang itanong sa kanya ngayon ito lalo pa at iba ang pinag-uusapan namin. May gusto akong itanong, pigil ko sa kanya kaya nahinto ang pagtayo nito. Ano iyon? Tanong niya mabilis akong tumingin sa kanya na nagtataka ang mukha. Kau ba ang lalaking pumasok sa kwarto ko noong panahon na bumabagyo? Matapang kong tanong sa kanya. Matagal nang gumugulo sa isip ko iyon at matagal ko na din na gustong itanong sa kanya ang bagay na iyon. Pero hindi ko magawa dahil pakiramdam ko ay magiging assuming ako pero ngayon na sinabi niya na pwede akong magtanong baka pagkakataon na para malaman ko ang totoo at hindi ako nang huhula matagal ito bago sumagot at nakatitig lang sa akin kaya naman pakiramdam ko ay hindi niya ako sasagutin marahan itong tumayo ay huminga ng malalim na kasunod lang naman ang tingin ko sa kanya habang ginagawa niya iyon. Anong ginawa ng lalaking pumasok sa kwarto mo ng araw na iyon? Tanong niya kaya naman bahagya akong umiwas ng tingin. He took my virginity pag-amin ko hindi naman ako nahiya lalo pa at umamin na rin naman siya sa nararamdaman niya sa akin so, mas okay na sigurong malaman niya ang totoong pagkatao ko mabilis na nalipat ang tingin ko sa kanya nang bigla itong umalis at naglakad palabas ng kwarto akmang tatawagan ko ito para malaman ang sagot niya nang siya mismo ay huminto malapit sa pintuan, marahan nitong hinawakan ang hawakan ng pintuan at binuksan iyon bago nagsalita. At least you know that you didn't forget what we did that night. I want to do it again. Audiusal niya na nagpagulat sa akin mas nagulat naman ako nang bigla itong lumingon na may ngisi sa labi. Will you allow me to kiss your whole body again? Will you allow me to claim you? Will you allow me to sleep beside you while our body is naked? Tanong nito, bastos, malakas kong sigaw na ikinatawa niya lang. Well, that's all I want to sleep beside you while naked. Saad niya mabilis akong kumilos para batuhin siya ng kung anong madampot ko pero mas mabilis siya sa akin dahil agad na itong nakaalis sa kwartong tinutuluyan ko. Walang hiya talaga, usual ko habang naamba pa rin ang kamay sa pagbato. So kumpamado, siya nga ang nakakuha ng virginity ko. Siya ang lalaking nakapasok sa kwarto ko noong gabi na yun hindi naman ako galit o masama ang loob sa kanya. Impuktita ako kung sasabihin kong hindi ko nagustuhan ang nangyari. Gayong gusto ko rin naman yun muli akong napaupo sa kama ko at ibinaba ang mga gamit na ibinigay niya sa akin panandalian na wala sa isipan ko ang mga sinabi ni Cold sa akin nang muli kong maalala ang mga revelasyon na sinabi niya kanina akala ko ay kaya lang ako iniingatan ni Lolo Lino ay dahil gusto niya lang maging maayos ang buhay ng mapapangasawa niya. Akala ko ay kaya niya ako pinag-aral para hindi ako magmukhang tanga sa harap ng mga taong nakapaghayad sa kanya hindi pala talaga iyon ang rason ni Lolo Lino. Bagkus ay iniingatan ako nito dahil siya ang totoong lolo ko pero ano ang dahilan ng tatay ko bakit nang mamatay siya ay ibinigay ako nito kay lolo. Zero alam kaya ni mama ang totoong pagkatao ko kaya niya ako ibinigay kay lolo. Hindi ko masasagot ang lahat ng tanong ko kung hindi ko makikita o makakausap si mama. Bukod kay Cole, siya lang din ang makakasagot ng mga tanong ko tungkol kay Papa marahan kong tinignan ang mga damit na ibinigay sa akin bago ko ito muling kinuha maayos ang mga damit at parang hindi pa gate ang iba. Bukod sa maayos ay mabango din ang mga ito halatang babae ang nagsusuot dahil sa bandgang nandoon pero sana naman ay makuha ko ang garnet ko dahil nakakahiya naman kung puro na lang hiram ang gagaitin ko dito sa bahay nila Anya. Oh who's this pretty lady here? Kaninong kasama ito? Tanong ng isang lalaking kakapasok lang dito sa bahay nila Ani nasa tabi lang ako ni Cole dahil nailang pa akong kumilos sa harap ng mga kasama niya it's been 2 weeks since we got here at sa totoo lang ay sobrang bored na ako dito. Wala akong magawa at hindi ako pwedeng lumabas o gumawa ng gawaing bahay dahil bantay sarado ako ni Cole dito lagi lang iyan nandito sa sala o hindi naman ay doon siya sa kwarto ko tatambay at gagawa ng mga business errands niya habang ako ay tinambakan niya ng mga libro at kung ano-anong babasahin. Kaya kahit paano ay nababawasan ang pagkalungkot ko dahil sa pagkawala ni Benji but now, I actually accepted that my friend are no longer with me bored na lang talaga ako dahil nasanay naman ako na may ginagawa kahit paano. Dito kasi as in wala talaga akong ginawa sa sobrang bored ko nga nakatidalawang ulit na ako doon sa isa sa mga binabasa ko, minsan naman ay kakwentuhan ko si Annie pero madalas kasi ay wala sila ni Nathan dahil nagpupunta sila sa pamilya nito o kaya naman ay naggala.
Sa totoo lang ay miss na miss ko na din sila nanay dahil hindi ko pa sila ulit nakakausap o nakakakumusta sa tuwing itatanong ko kay Cold kung kumusta sila nanay ay sasabihin nito na nasa maayos na lagay lang sila at nakatago sa isa mga bahay na pag-aari niya, kay Brian kaya back off. Rinig kong usual ni Nathan kaka-rating lang din niya galing kusina at may bitbit pa itong tray na may lamang mga katkutan ganito dito kila Ani kapag nandito silang pamilya at nasa iisa kaming lugar ay hindi nawawala ang pagkain para bang ayaw nilang nagugutom ang mga tao dito kahit minsan ay hindi naman sila nakain. Basta may pagkain sa lamesang nasa gitna namin hindi sila mademo intlapag ni Nathan ang tray na hawak niya at couch na malapit sa amin ni Brian na kanina pa abala sa binabasa niya pa simple kung inilapit ang kamay ko sa kanya at mariin siyang kinurot alam ko namang hindi siya masasaktan sa ginawa ko dahil mas makunat pa ang balat niya sa kalabaw pero ginawa ko iyon para maagaw ang atensyon niya. Bahagya naman akong nagulat nang kunin nito ang kamay kong nakakurot sa kanya mabilis niyang hinawakan ang kamay ko at dinala iyon sa itaas ng hita niya kung saan agad nakita ng lalaki na bagong dating rinig ko ang pagsinghap ng lalaki kaka-rating lang habang si Nathan naman ay natawa lang. Nitong nakaraan kasi ay laging ganyan iyan, bigla-bigla ang mga kilos. Noong una ay nagugulat din sila ni Annie pero ngayon ay tinatawanan na lang nila, "What are you doing here, Dan? Wala ka bang trabaho?" Tanong bigla ni Bri habang binababa ang hawak na babasahin marahan naman na naglakad ang lalaki papunta sa tabi ni Nathan habang nakatitig pa rin sa amin, "I don't have work today, it's Saturday give me a break." Usual nito habang nauupo muli itong tumitig sa amin habang kumukuha ng pagkain na nasa lamesa. At saka ito libre ang pagkain, usual nitang muli sabay kagat ng cupcake na kinuha niya na patitig lang naman ako dito habang ngumunguya siya hindi ko lang mapigil ang mapatitig dahil sa mata nito na katulad ng kay Cold siguro lahat sa pamilya nila ay kulay gray ang mata ang ganda kasing tignan kung lahat sila at titigtigan mo kapag si Annie ay nasa tabi ko ay hindi ko maiwasang titigan din ang mata niya. At sa totoo lang, gandang-ganda ako kay Annie simpleng babae pero ang lakas ng karisma. Pati ganda niya ay nagsusumigaw bahagya naman akong nagulat nang makita ko na biglang tumingin ang lalaki sa akin at ngumiti. "Guwapo ko no? Sorry, off limits ka kaya hindi kita pwedeng hawakan." Usual niya hindi ko naman naiwas ang matawa nang bigla nitong dinala ang dalawang kamay sa tapat ng dibdib niya at parang nanalangin, "Mahal ko pa po ang buhay ko. Ayoko pang mamatay, wala pang lagi ang kajepuhang taglay ko kawawa nanan po ang mga pinsan kong sakto lang ang itsura kung kukunin na ninyo ang pinakagwapong katulad ko." Ang pagtawa ko ay napalitan ng pagkangiwi dahil sa mga narinig ko medyo lumamig ng kaunti sa loob ng bahay dahil sa kahanginang taglay ng lalaking ito kung tutuusin ay pare-pareho lang naman sila ng kagandagang taglay pero para ata sa kanya at siya ang pinakagwapo sa kanila. Hindi ko pa nakikita ang iba pero naitanong ko na kay Annie at nakwento na niya kung sino-sino at ilan ang mga kuya niya pero ang sabi niya ay kung siya ang pipipilin ay mas gwapo raw ang kuya Calvin niya at kung karisma naman raw ang pag-uusapan ay si Cold naman raw ang pambato niya. At makang napatunayan ko na rin na ito nga ang pambato nila sa kahanginan at kay abangan dahil sa sinabi niya kanina. Sabi ko na may kakaibang hanginel nandito na naman pala ang mas matindi pa sa super bagyo. Sabay-sabay kaming napatingin kay Annie nang marinig namin ang boses niya. "She's just wearing a pink V-neck shirt and a maong tokom. She's very simple yet beautiful." Ganun ata talaga kapag mayaman, kahit hindi magarbo ang suot mo magsusumigaw ang karangyan mo sa buhay. Marahang itong naglakad papunta sa anan at naupo sa tabi ko habang buhat si Nash na agad nang umiti sa akin. Mabilis ko namang binitawan ang kamay ni Cold at mabilis na inilabad ito kay Nash na mabilis na sumama sa akin ang gwapo-gwapo din ng batang ito. Pakiramdam ko nga ay magiging habulin ito ng mga chicks. Yung tipong sila na mismo ang magpapapansin sa kanya. "Ate, ayan si Kuya Dan yung sinasabi ko sa iyo na may dala laging aircon." Bulong niya na bahagya kong ikinatawa. Siya pala iyon, akala ko aircon lang may dala ata siyang bagyo, usual ko na mas ikinatawa nito. Napatingin ako kay Cold nang maramdaman ko ang kamay nito na hinawakan ang kamay ni Nash. "Come tito," usual niya na may tipid ng ngiti. Napatawa naman ako nang mabilis na hoy ni Nash ang kamay nito at magtago sa dibdib ko pati ang mga tao sa paligid ko ay natawa dahil sa ginawa ng bata sa kanya. "Ayaw sa iyo, Kuya Bri. Kay tita ano pangalan mo?" Tanong bigla sa akin noong Dan. "Audi," sagot ko na ikinatanggaw nito na parang nag-isip. "Audi?" Usual nito sa pangalan ko na nag-iisip pa rin, "Why does your name sound so familiar?" Tanong nito na ikinakibit balikat ko.
Muli itong mapaisip at agad na parang may naalala na kangisi itong tumingin kay Cold, kaya naihan na patinginin kami kay Cold. Nakita ko itong nakatingin din kay Dan habang nakataas ang kilay. "T thought you told us that she is others' property, but why is she here?" Tanong bigla nito kay Cold na ikinakunot ng noo ko. "Well, she's my property now. So stop questioning and shut your mouth," tugon naman ni Cold. Natawa lang naman ito sa kanya bago tingin sa akin na may ngisi muli. "Audi, I don't know what your relationship is with Kuya B, but I want you to know that once Vicente marks you, wala ka ng kawala, and you know what marks I'm talking about, right?" Ngisi nito sa akin na siyang kinatigil ko. "But if you don't have that mark yet, I can give you." Agad naman kaming nagkagulo nang biglang may inilabas si Cold mula sa likod niya na ikinatakbo ni Dan sa likod ng upuan. "Told you to shut your mouth, but you are really testing my patience." Gigil na Yuzel nito habang nakatutok ang baril sa upuan kung saan nakatago si Dan. "Hey, kuya. Stop. Wag dito." Yuzel ni Annie. "He's the one who provokes me." Yuzel nito akmang tatayo ito ng mabilis kung ay patong ang hita ko sa hita niya kaya napatingin ito sa akin. Pinanlakihan ko lang naman siya ng mata na ikinilang nito na nanlalaki din ang mata. Ibinigay ko kay Annie si Nash bago ko muling hinarap si Cold na nanlilisik ang mata sa pinsan niya. Marahan ko itong hinampas na ikinatingin ito sa akin. Marahan akong lumapit sa kanya para bamulong tumigil ka nga. Kung makareact ka parang hindi mo pa ako narmarkahan.